Ungol ni Shu, itinaas ang baboy sa pamamagitan ng nguso nito. Manipis ang pasensya niya. Seryoso ka bang kinakagat mo ako? Wala ka bang natutunan? Hihis, humigpit ang hawak sa leeg nito. Napasigaw ang baboy sa sobrang takot, nanginginig na galit, at pinakawalan ito ni Shu na may kasamang babala. Kung hindi mo ito pinutol, kakainin kita muli, at sa pagkakataong ito ay hindi ka nababalik. Tumalon ang baboy, naiwan si Shu na nakatayo doon, nakatitig sa masakit na buntot, hindi makapaniwala. Bulong niya, sinisiyasat ang pinsala. Lalong lumaki ang inis niya. Nakaligtas ako sa isang walang kamatayang sumusubok na patayin ako, at ngayon ay inaapi ako ng mga baboy. Paano napunta sa gulo ang buhay ko? Napabuntong hininga siya, naramdaman ang sakit ng kanyang katawan kung saan nawasak ang kanyang demonyo. Naalala niya ang pagniwi na ang pangunahing buhay niya, ang kanyang paglilinang. Ngayon ay wala na ito, at kung wala ito, siya ay kasing ganda ng patay, o kaya naisip niya. Naningkit ang mga mata niya nang may realisasyon sa kanya. Teka, kung nawasak ang demon core ko, paano pa ako nabubuhay? Ibinaon ni Shui ang kanyang ulo sa dumi, medyo literal, sa isang sandali ng dramatikong awa sa sarili, wala itong pag-asa. Siya mumbled, muffled sa pamamagitan ng lupa. Wala akong silbi kung wala ang aking core. Ngunit pagkatapos ay isang matalim na kirot sa kanyang tiyan ang nagpabalik ng kanyang atensyon sa realidad. Napaangat ang ulo niya. Ibinaba niya ang tingin sa kung saan dapat naruroon ang kanyang core at kumurap doon, na matatagpuan sa lugar ng kanyang nawawalang demonyong core, ay isang bagay na iba, isang mahina, ngunit malakas na glow, ang Demon Cauldron of God. Oh, dapat ba nibiro mo ako, ang bagay na iyon? Tinitigan niya ang kanyang tiyan pagkatapos ay ang kanyang buntot, na parang naghihintay ng paliwanag mula sa kanyang sariling katawan. Iniligtas ba ako nito? At parang sagot, ang kaldero ay pumipintig ng enerhiya, binoha ang kanyang sistema ng kapangyarihan. Siyempre, he groaned, now I'm part cauldron. Si Shu, isang buntong hininga ang pinakawalan ngunit mabilis itong napalitan ng kakaibang sensasyon. Napagtanto niyang nakikita na niya ang loob ng kanyang katawan. Hindi lang ang kanyang katawan. Tumingin siya sa mga baboy, at ang kanyang tingin ay tila diretsyong tumusok sa kanila. Sandali lang. X-ray vision ba ito? Banal na pangunawa. Tuwang-tuwa ang kanyang buntot. Ito ay paraan na mas mahusay kaysa sa aking lumang core. Sa kanyang bagong nahanap na kakayahan, inis kanya ang lugar, na manghasa kung gaano kadaling makita ang lahat sa paligid niya. Ang pangangaso ay magiging madali. Ngayon ay nakikita ko na kung ano ang nasa loob ng bawat nilalang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang binalik ang tingin sa mga baboy na nagugutom na naman sa kanya, sa tingin ko ay maaari kong gamutin ang aking sarili bago ako lumabas. Pero bago pa man siya makahinga, isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang ulo. Oh, mahusay, ano ngayon? Inikat ang kanyang katawan sa isang bilog, sinubukan niyang mag-focus, napagtanto na ang isang napakalaking halaga ng kaalaman ay bumabaha sa kanyang utak, ang mga landas ng paglilinang ng Chen Fang. Well, hindi ba't maginhawa lang iyon? He muttered, gritting his teeth, now, I have got that idiot's memories too. Hindi makapaghintay na maalala ang lahat ng kanyang mga pipi na pagpipilian. Gayunpaman, kailangan niyang pagalingin na malinaw na. Naalala niya ang isa sa mga diskarte ni Chen Fan at awkwardly nagsimulang kopyahin ito. Okay. Heaven and Earth ang chessboard, at lahat ng nilalang ay mga piraso. Bumulong si Shu, sinusubukan na huwag iikot ang kanyang mga mata sa bonggang mantra, ngunit sa kanyang sorpresa, gumana ang pamamaraan. Ang mahinang espiritual na enerhiya ay dumaloy mula sa Demon Cauldron of God, inaayos ang kanyang buntot at pinupuno siya ng lakas. Oh, wow! Napakurap-kurap si Shu sa pagkamangha, nakaramdam ng mas magaan na mas malakas. Parang naubos ko lang ang isang buong stash ng spiritual herbs, at dito ko naisip na ang meditation ay mabuti lamang para sa mga self-important cultivator. Habang naghihilom ang kanyang mga sugat, mas hinigpitan ni Shu ang kanyang katawan, halos parang niyayakap ang kanyang sarili. Ibig kong sabihin, ang pagmumuni-muni ay dapat para sa paglilinang, hindi lamang pagpapagaling. Siya ay nagmumuni-muni, pakiramdam na higit na isang pilosopo kaysa sa isang snake demon, ngunit walang isang snake demon,
Paano ko naisip na itinigil ang kaldero, ang Demon Cauldron of God ang pumalit sa kanyang kaibuturan. Ito ay dapat na kaya iyon. Pagkatapos ang aking core ay napalitan. Bulong ni Shu, oo, ibig sabihin, stuck ako sa bagay na ito. Mabilis niyang itinali ang kaisipang iyon, anuman. Aalamin ko mamaya. Sa ngayon, kailangan kong umalis sa maldita na lugar na ito bago pa dumami ang mga tao na sumusulpot. Ngunit nabaling muna ang kanyang tingin sa mga baboy na walang pag-iisip na nagpapaikat-ikot. Isang masamang ngiti ang bumalatay sa kanyang mukha. Sa tingin ko ay magpapakasawa pa ako ng kaunti bago ako umalis. Kung tutuusin, para saan pa ang mabuhay kung hindi ka naman nag-e-enjoy? Si Shu ay nakahiga sa ilog, hinihimas ang kanyang mga kaliskis gamit ang pinakamarangyang kagamitan sa paglilinis na mahahanap niya. Isang kapos-palad na kuneho, ang kanyang mahabang buntot ay tamad na pamitik habang ang malamig na tubig ng ilog ay umagos sa kanyang katawan. Walang katulad ng magandang paliguan. Pagkatapos ng ilang araw ng pagliliwanag sa pamamagitan ng mga bulitas ng tao, bumulong siya, gamit ang malabo na tiyan ng kuneho upang kuskusin ang kanyang likod. Namilipit ang kawawang nilalang, ngunit walang ipininta si Shu. Hoy, ang swerte mo kuneho. Bahagi ka ng kasaysayan. Ilang mga kuneho ang makakapagsabi na sila ay isang lufa para sa isang hinaharap na Diyos Beast mula nang lumunin ang Chenfan idiot na iyon, ang isip ni Shu ay napupuno ng mga bagong insight. Araw-araw siya ay gumising na may mga sariwang paghahayag, ang ilan ay kapaki-pakinabang, ang ilan ay lubos na katawa-tawa. Ngayon, halimbawa, Yas Ador, sa wakas ay naunawaan niya ang masalimuot na tinatawag ng mga tao na sistema ng paglilinang. Ang mga demonic beast na tulad niya ay may sariling sistema din ng pagraranggo. Ang pagtatatag ng entablado ng espiritual, pagbuo ng ubod ng entablado, ang namumuong kaluluwa, bla, bla, bla kasalukuyang nakaupo si Shu sa tuktok ng yugto ng espiritual, na ang ibig sabihin ay kung ano talaga siya sa parehong antas ng isang niluwalating tagapagpino ng chi ng tao. Wow, gaano kahanga-hanga, sarkastikong bulong niya, lalo pang hinihimas ang buntot niya sa kuneho, fine. Maglilinang ako tulad ng mga tao. I'll chant those stupid lines from Chenfans, the manual. At kaya nagsimula siyang magsanay sa isang liblib na kuwebo kung saan ang espiritual na enerhiya ay natipon sa paligid niya tulad ng isang banal na yakap mula sa universo. Hinampas niya ang kuweba, pader sa kanyang buntot para sa mahusay na sukat, pinapanood ang mga bitek na nabuo mula sa epekto. Isang linggong pagsasanay, at mas mahahabang sungay, mas matigas na kaliskis, pero bakit ako lumiliit? Pinandilatan niya ang katawan niya nang hindi makapaniwala. Dati 30 centimeters of pure terror ako. Ngayon ako ay isang nakakaawa na 6 na sentimetro na maaari kong kasya sa bulsa ng isang bata. Naputol ang kanyang galit nang may dumaong na ibon sa tabi niya, na parang minarkahan ang kanyang pinaliit na laki sa isang iglap. Hinampas ni Shu ang kanyang buntot at binawasan ang ibon sa wala kundi isang balahibo na bangkay. Tawanan mo ako. Ngayon, gagawin mo. Ngumisi siya, nilunok ang ibon sa isang lagok. At least napabuti ang bilis at lakas ko. Hindi tulad ng isang miniature death machine, na mangha si Shu sa bilis ng paggalaw ng kanyang katawan. Ngayon ang kanyang isang napakalaking anyo ay napalitan ng isang bagay na mas nababaluktot, maliksi, malamang na maaari niyang ibagsak ang biktima ng 2 beses sa kanyang laki. Ngayon walang problema, at sigurado, nakita niya ang kanyang susunod na pagkain, isang baboy ramo na nagpipiestahan ng walang pakialam sa isang patch ng mga pakwan. Ang mga mata ni Shu ay kumikinang sa predatory glee, perpektong baboy ramo para sa hapunan. Palihim siyang nang-alap ng ilang mga bato, sa pag-aakalang ito ay higit pa sa sapat upang masupol ang kanyang pinakabagong biktima. Hindi man lang napansin ng baboy ramo ang paglapit niya mula sa likuran, naliligaw pa rin sa ligaya ng pakwan, ngunit sa paglapit pa lang ni Shu, isang bato ang dumulas sa kanyang bibig. Bumagsak ang puso niya. Pinaihit ng baboy ang ulo nito, nakipagtitigan kay Shu. Ang hangin ay naging tense, at pagkatapos ay umungal, banal. Bakit parang kakainin na ako nitong baboy ramo? Sumigaw si Shu, paatras. Ang espiritual na enerhiya ng baboy ramo ay sumiklab at ito ay nag-charge. Tumakbo si Shu ng kasing bilis ng kanyang maliit na katawan, sinusumpa ang kanyang swerte, isang baboy ramo, isang regular na baboy ramo,
at gayon pa man ito ay may lakas ng loob na habulin ako na parang ako ang biktima. Anong klaseng mundo ito? Na corner ito. Wala nang tumakbo, ayos lang. Ungol ni Shu, umikot-ikot para harapin ang baboy ramo. Kung mamatay ako, isasama kita. Gamit ang kanyang buntot, inihagis niya ang mga bato sa umaakay na beast, na umaasa ng kaunti pa kaysa sa isang bugbog na muso, ngunit sa halip, ang mga bato ay tumama ng may mapangwasak na puwersa, na pinawi ang baboy ramo sa isang hampas. Napakurap-kurap si Shu sa hindi makapaniwalang pagkalukot ng katawan ng hayop. Teka, ang ibinulong niya, nakatitig sa patayan, napatay ko ba ito ng isang hampas? Inikat niya ang katawan ng baboy ramo ng maingat, na, hindi. Malamang fake ito. Ang mga baboy ay nakakalito, ganyan. Kaya para lang makasigurado, buka, mas marami pa siyang ibinato, mas marami pang bato, nang tiyak niyang patay na ang baboy ramo, sa wakas ay nagpakawala siya ng nakakagaan na buntong hininga, o, malapit nang maalala ang naunang engkwentro niya sa pigpen. Hindi nakipagsapalaran si Shui. Pinutol niya ang baboy ramo, tiniyak na magkahiwalay ang ulo, paa at katawan. Ikaw, mas mahusay na ligtas kaysa sa paumanhin. Walang baboy ramo na babalik para multuhin ako, maraming salamat po. Habang kinakagat niya ang karne ng baboy ramo, napansin niyang mas matigas ito kaysa sa mga baboy na kinakain niya, at may kakaibang lasa. Tumigil si Shu, iniluwa ang karne. Maghintay ka. Ang bagay na ito ay may ubod ng demonyo, hindi ba? Siyempre, hindi ito isang regular na baboy ramo. Demonyong baboy ito. Ang realisasyon ay tumama sa kanya ng husto. Mahusay, kung ano ang kailangan ko. Isa pang sakit ng ulo. Hindi ka makakain ng mga demonyong koraw. Ang espiritual na enerhiya ay masyadong marahas, sisabog ako. Nagmamaktol siya, nanlilisik ang baboy ramo. Pero teka, kung ang mga ligaw na beast tulad ng tigre ay kumakain ng mga demonyo, hindi ba sila kumakain din ng mga core? Hindi sila sumasabog kaliwat kanan. Kaya siguro isang mapait na ngiti ang kumalat sa mukha ni Shu. Baka makakain din ako. Ibinuka niya ng husto ang kanyang bibig, sinubukang lunukan ng buo ang ubod ng demonyo. Ito ay isang pakikibaka, ngunit sa kalaunan ito ay dumausdas pababa. Kaagad, isang maliwanag na liwanag ang nagmula sa kanyang tiyan, mainit, mainit, mainit. Sumigaw si Shui, naramdaman na ang Demon Cauldron of God sa loob niya ay nagsimulang sumipsap sa kaibuturan. Ang espiritual na enerhiya ay dumaloy sa kanyang katawan, at sa isang iglap, naramdaman niya ang tagumpay, oo, ang ikalawang yugto ng espiritual. Bulalas ni Shui, hinahangaan ang kanyang bagong spike na kaliskis, dalawa sa mga ito ay naging ginto, sinusubukan ang kanyang lakas, nabasag niya ang isang kalapit na bato ng madali. Halos hindi na ako magagapi ngayon. Ngunit ang kanyang tagumpay na sandali ay naputol. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang figurette, isang batang lalaki, isang tao, na may hawak na sandata. Natigilan si Shu, tumutulo ang pawis sa kanyang kaliskis. Ay, hindi, tao na naman. Bakit laging tao? Itinaas ng bata ang kanyang sandata patungo kay Shu, at saglit, binalik niya ang tingin kay Chen Fan. Don't tell me ang batang ito ay katulad niya. Napaungol si Shu, inihanda ang sarili, bumubulusok ang batang lalaki, sandata, handa ng hampasin, ngunit sa isang mabilis na galaw, binasag ni Shu ang sandata gamit ang kanyang buntot, alis na ako dito. Bulong ni Shu, nakabuntot at tumakas. Masyadong nakakatakot ang mga tao. Kailangan ko munang mawala bago pa dumating ang mga kaibigan niya. Mayroon na akong sapat na mga karanasan sa malapit sa kamatayan para sa isang araw. Bumantong hininga ang batang lalaki, ang kanyang buong katawan, nanginginig sa kaginhawaan, na para bang siya ay makitid na nakaiwas sa isang cosmic-sized na sakuna. Ama, tawag niya. Ang boses niya, nanginginig pa, pinatay ng giant black snake, ang demonyong baboy na si Beast na pumatay kay nanay, iniligtas nito ang buhay ko. Ang kanyang tinig ay nagdadala ng isang hangin ng pagkamangha at hindi makapaniwala, tulad ng isang taong nagsasalaysay ng isang panaginip na masyadong ligaw upang magkaroon ng kahulugan.